Barrientos. Blanc. Salis. Diases. Dito po. Bellego. Infante. Absent. Capilosa. Lumangyaw. Mananday. Montaño. Morales. Reyes. Sumadya. Sumbilon. Sorongon. Tanghal. Tugbo. Villarin. Balabag. Bundal. Bucatiha. Canoy. De la Cruz. Fernandez. Present. Pilomine. Fuentes. Gabilona. Gabilosa. Lopez. Lopez Chloe. Lopez Jessica. Navasilia. Palma. Pasales. Solido. Son Diaz. Tingan. Okay. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, tayo ay magbabalik tanaw muna ng ating pinag-aralan noong nakaraan. Sino sa inyo ang makapagsasabi kung ano-ano ang ating mga napag-aralan noong nakaraang aralin? Ano ang last lesson? Anong tawag doon? Sektor ng agrikultura. Sa sektor ng agrikultura ay mayroon tayong 4. Ano-ano ang mga iyon? Paghahalaman, paghahayupan, pangingisda at kaluluban. Maliban doon, tayo din ay nag-aral tungkol sa mga epekto at dahilan ng suliranin sa sektor ng agrikultura. Ngayon ay magkakaroon tayo ng very short activity na kung tawagin ay 4 picks, 1 word. So magpapakita ko sa inyo ng 4 na larawan at ang bawat 4 na larawan ay may katumbas sa isang salita. If alam niyo ang sagot, itaas ang kamay at kung sino ang mauna ay siyang pipiliin. Maliwanag ba? Yes. Sa unang larawan, ano sabihin mo ang salita? Yes? Other answer? Pangunguma, other answer? Pangungubat. Other answer? Other answer? Ay, isda. Isa lang? 1 word only. Agricultura, very good. Ang ito ay agricultura. At pangalawa, ano rin to? Pangunguma, other answer? Pangalaman. Pangalaman o magsasaka ko pa? Pananim. Ito? Pangingisda, very good. And? Kaltotroso, very good. Okay. Bago tayo magsimula sa ating panibagong leksyon, maaari niyo bang basahin ang ating layunin sa araw nito sa mga kapitala? Una, louder. Pangalawa, at ang panghuli ay okay, yan ang layunin natin sa araw na ito. At ngayon, ating pag-aaralan ang mga
ba sa bahay ugnayan? Yes. Yan. Pangalawa, pagtatayo ng gulayan para sa mga magsasaka. Ang pagtatayo ng gulayan ay napakahalaga lalo-lalo na sa mga magsasaka. Hindi lamang dahil ito ang kanilang pangunahing hanap buhay, kundi na rin dahil ito ay nakabubuti sa ating kalusugan at kalikasan. Pangatlo ay ang pagsisiguro na ang mga anak ng mga magsasaka ay makakapag-aral. Dahilan kung bakit itinaguyod ni Diosdado Macapagal ang Agrarian Reform Scholarship Program. Sino ang nagtaguyod ng Agrarian Reform Scholarship Program? Okay, ang scholarship na ito ay naglalayo na bigyan ng oportunidad ang mga anak ng magsasaka upang makamit nila ang mas mataas na edukasyon. Again ha, Agrarian Reform Scholarship Program ni Diosdado Macapagal. And lastly is Kalahi Agrarian Reform Zones. Ano nga ba ang Kalahi Agrarian Reform Zones? So Kalahi is an acronym. Ang kahulugan nito ay Kapit Bisig Laban sa Kahirapan. So dito ay nagbibigay ang gobyerno ng pamahalaan ng mga programa na makabit benepisyo o mga tutulong hindi lamang sa mga magsasaka, kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Yes? Smile ako. So dito, nagbibigay ang pamahalaan o nagbabahagi ng mga lupain upang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Naiintindihan sa Kalahi Agrarian Reform? May benepisyo at oportunidad. So dito sa pagsasaka o pagtatanim, may mga katanungan pa kayo? Wala. Sure? Okay. So next, sa pangingisda, boys, basahin. Ang pagtatayo ng mga Philippine Fisheries Code of 1998. Fishery Research. Okay, sa pangingisda, mayroon tayong tatlong programa. Pagtatayo ng mga daungan, Philippine Fisheries Code of 1998, and Fishery Research. Una, pagtatayo ng mga daungan. Alam ba ninyo ang mga port o daungan ng mga isda? Nakakita na ba kayo? Okay. So nakatutulong ito sa mga mangingisda dahil mas napapabilis ang pagbibenta at pagbibili ng mga yamang dagat. Ano-ano ang mga yamang dagat na ibinibenta ng mga mangingisda? Isda at corals. Hindi ibinibenta ang corals. Tuna, scallops, lukot, pasayan, talaba, anything na galing sa yamang dagat na kinakain at pinapayagan ng pagkain. Yes, your chin. Next is Philippine Fisheries Code of 1998. Dito ay mga batas o patakaran na ginawa ng pamahalaan upang maprotektahan ang yamang dagat. For example, dapat may sapat o wastong butas sa net. Bawal ang dynamite fishing. At dapat ay may lisensya ang mga nangunguha ng isda, lalong-lalo na kapag mga malalaking barko. So gets ang concept sa Philippine Fisheries Code of 1998, batas, okay? Okay. Next is the fishery research. From the word itself, research. Ano sa Tagalog ang research? Siksik. Okay. So sa fishery research, ang pamahalaan ng gobyerno ay nagsasaliksik kung paano natin magagamit ang teknolohiya upang mas mapabuti o mas mapaunlad ang pangingisda. For example, sa aquaculture, di ba isdaan? So gumagamit sila ng teknolohiya upang hindi madulong ang oxygen sa mga isda. So may ginagamit sila ng tinatawag nating paddle wheel para ang pag-rotate or pag-irrigate ng tubig, sige-sige, pag hindi mapatay ang isda. Yes, that's fishery research. Research, remember, banana, siksik. Okay, very good. Any questions sa pangingisda? None? Okay, next. Pagtutroso. Girls, basahin na mga programa sa pagtutroso. Community Livelihood Assistance Program. Class. National Integrated Area System. Kagaya ng pangingisda ay may tatlo tayong programa sa ilalim ng pagtutroso. First, or una,
Dinosaur? Ito. Tarsier, turtles. Okay, di ba? So, ang una sa ang batas na ginagamit para maprotektahan sila, hindi lang ang hayop, but also the whole kagubatan itself. NIPAS, okay? NIPAS. And that is the Sustainable Forest Management Strategy. So, dito naman ay iniiwasan ang squatting. Alam ba ninyo kung anong squatting? Squatting like squatter, yes, sakto. So, anong nakatabo sa squatter namin? Ano mga tao? Pupunta sila sa mga lugar o tinitirhan nila ang mga lugar na hindi dapat. So, mayroon tayong mga lugar na potensyal na pinagkukunan ng troso o pwedeng maging pagkatrosong lugar. Ngunit dahil may mga nakatira doon, ito ay nasisira. So, this Sustainable Forest Management Strategy is sinusulong anti-squatting, huwag, at anti-illegal na pagbibenta ng titulo ng lupa. Yes? Anti-isasang squatting kag pagbibenta ng illegal na titulo ng lupa. Ang Sustainable Forest Management Strategy. Any question? Wala? Sure? Super? Yes. So, kayo mga araw, ano ganit pinag-aralan natin? Mayroon tayong tatlo. Ano ang mga iyon? Sa pagsasaka, mayroon tayong pagtatayo ng bahay-bahayan. Warehouse, hub, maganda sila kasakay, get information, pag, mga resources, may kabulit sa ilan. Pagtatayo ng gulayan, pagsisiguro sa scholarship program. Sino nagpatindog sa scholarship program? Wala, no? Kalahati ang Royal Reform Zones. So, ilan yung mga benepisyo? Kalahian sa pagsasaka. Ang benepisyo. Okay? Next is ang pangingisda. Mga daungan or port. Philippine Fisheries Code of 1998. Anong pinaprotektahan? Yamang. Remember ang code ha? Ang fishery research kano sila ganit. Analytics sa mga teknolohiya na makatutulong sa pangingisda. And lastly is pagtutroso. Plans for Community Livelihood Assistance Program. Ano yung sa ganit? Pinasanay ng mga mamamayan sa wastong paggamit ng likas na yaman. Next is NIPAS or National Integrated Protected Area System. Ano ang pinoprotektahan ng NIPAS? Hayop, very good. Halaman at kagubatan. Very good. Lastly, Sustainable Forest Management Strategy is for anti-squatting or pagbibenta ng illegal na lupa. Okay, any questions? No, ma'am. Sa tingin ba ninyo, mahalaga ang mga programa o patakaran? Para dito? Super? Yes? Bakit? Kasi ito ang nagpapaunlad at nagpoprotekta sa sektor ng agrikultura. So, paano ninyo magagamit ang inyong kaalaman sa pang-araw-araw tungkol sa pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura? Ano kahalagahan? Epekto? Paano nyo magamit? Any idea? Sino naka-affect ni sa aton niya kabuhi? Paano? Yes, Sabrina. Ano yan, Sabrina? Yes. Dahil ang ating mga pangangailangan sa araw-araw ay nagmula sa agrikultura. So kahit sa simpleng pagsunod sa mga batas, hindi pag-aaksaya ng mga pagkain, ay siyang malaking bagay upang mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura.
Ayan ba kung ano? Sa mga pangungusap, isulat ang salitang tama kung ito ay wasto at palitan ito ng tamang salita kung mali ang nakasalungguhit. Okay, maliwanag? Yes. Number 1. Now, tama at kung mali, palitan ang nakasalungguhit sa tamang salita. Number 1, ang kalahi Agrarian Reform Zones ay isa sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan sa ilalim ng pangingisda. Underline word pangingisda. Again, ang kalahi Agrarian Reform Zones ay isa sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan sa ilalim ng pangingisda. If mali, ang nakasalungguhit. Ang nakasalungguhit na salita ay pangingisda. Number 2, okay na? Number 2, si Diosdado Macapagal ang nagtayo ng Reform Scholarship Program upang masiguro na ang mga anak ng mga magsasaka ay makapag-aral. Underline word Diosdado Macapagal. Again, si Diosdado Macapagal ang nagtayo ng Reform Scholarship Program upang masiguro na ang mga anak ng mga magsasaka ay makapag-aral. Underline word Diosdado Macapagal. Number 3, ang pagtatayo ng mga daungan ay isa sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan para sa mga mangingisda. Underline word mangingisda. Ang pagtatayo ng mga daungan ay isa sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan para sa mga mangingisda. Underline word mangingisda. Number 4 na. Number 3, what? Ang pagtatayo ng mga daungan ay isa sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan para sa mga mangingisda. Underline word mangingisda. Number 4, ang Sustainable Forest Management Strategy ay estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suliranin ng squatting, huwad at iligal na pagpapatitulo ng lupa. Underline word Sustainable Forest Management Strategy. Ang Sustainable Forest Management Strategy ay estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suliranin ng squatting, huwad at illegal na pagpapatitulo ng lupa. Underline word Sustainable Forest Management Strategy. Tama mali, oo, pero kung mali is lang ang sasabihin. Number 5, ang Philippine Fisheries Code 1998 ay patuloy na ginagawa ang pananaliksik at pagtingin sa potensyal ng teknolohiya upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa yamang tubig. Underline word Philippine Fisheries Code 1998. Again, ang Philippine Fisheries Code 1998 ay patuloy na ginagawa ang pananaliksik at pagtingin sa potensyal ng teknolohiya upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa mga yamang tubig. Underline word Philippine Fisheries Code 1998. Number 6, mahalaga ang pagpapatayo ng gulayan para sa mga magsasaka. Underline word magsasaka. Mahalaga ang pagpapatayo ng gulayan para sa mga magsasaka. Underline word magsasaka. Number 7, ang fishery research ay isang programa sa ilalim ng pagtutroso. Underline word pagtutroso. Ang may yan please. Ang fishery research ay isang programa sa ilalim ng pagtutroso. Pagtutroso is the underlying word. Number 8, ang National Integrated Protected Area System or NIPAS ay isang programang ipinatupad sa ilalim ng pagsasaka. Underline word pagsasaka. Ang National Integrated Protected Area System or NIPAS ay isang programang ipinatupad sa ilalim ng pagsasaka. Underline word pagsasaka. 9, ang pag-aaral tungkol sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura ay hindi mahalaga. Underline word hindi mahalaga. Ang pag-aaral. Ang pag-aaral tungkol sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura ay hindi mahalaga. Underline word hindi mahalaga.
number, ang Community Livelihood Assistance or CLAS ay isang programang ipinatupad ng pamahalaan sa ilalim ng pagsasaka. Underline word pagsasaka. Ang Community Livelihood Assistance or CLAS program ay isang programang ipinatupad ng pamahalaan sa ilalim ng pagsasaka. Number 9, yung what, ma'am? Ang pag-aaral tungkol sa mga programang ipinatupad ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura ay hindi mahalaga. Underline word hindi mahalaga. Ang programa tungkol sa agrikultura na ipinatupad ng pamahalaan ay hindi mahalaga. Underline word hindi mahalaga. Okay? Exchange your paper clockwise. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Number 1. Okay ba? Number 1. Si Robin ang dapat sila answer. Kung mali ang answer nila, hindi nila ganang tamang sagot. Robin ang hangin. Ako yung tamang answer. Mali. Number 1, pagsasaka o pagtatanim. Mali. Ako na answer, pagsasaka o pagtatanim. Sabi ko tama mali. Tama o mali yan eh. Pero if mali, di ba ang bako palitan ang maling sagot ng tamang salita? Di ba nagambako ka pala? Kailan ko nakabuta ko mali, ma'am? Okay lang kung mali. Basta ang basihan nyo, ang answer na insakto. Pero kung sa answer yan, insakto kag mali-mali ko insakto. Sakto yung... Number 1, pagsasaka o pagtatanim. Number 2, tama. Number 3, tama. Number 4, tama. Number 5, fishing research. Fishing research, di ba ka nang-dyslexic? Fishery research. Yes, fishery research. Sorry. Fishery research. Number 6, tama. Sino ba tama? Number 7, pangingisda. Number 8, pagtutroso. Number 9, mahalaga. Number 10, pagtutroso. Counterclockwise at the count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Check your scores at ipas ang inyong mga papel sa unahan. Pass your papers forward. Sino pas na? Ay! Pass your papers forward. Hoy! Huwag kayong sigaw. Pabilis na. Pass your papers forward na. Bago tayo magtapos, boys, mayroon kayong takdang aralin. Hatiin nyo ang inyong sarili sa 4 na grupo, same with Miss Ivy's group last time. At kayo ay gumawa ng poster slogan na naglalaman ng 2 sariling programa nyo kung paano mapaunlad ng sektor ng